Amen. Maayong buntag sa tanan. Ako nagpasalamat ko sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor and even to you church sa karong buntag, even kining opportunity nga not only to give a testimony but also to minister to you the word of God. O ako ginapagampo hinaot kini siya mahimo nga blessing sa bawat usa sa ato. Kay tungod nga una ang ako pag-ari, it's a great blessing hearing those songs nga nag-remind sa ato sa kaayuhan sa Ginoo sa atong kinabuhi. And then right now, before we go adto sa pulong sa Ginoo, may request na lang ang video presentation sa para tuloy-tuloy po ba. Siya mauna ang Vung Tau, Baria Vung Tau, South Vietnam. Doon na diri sa Palawan sa ato diri sa Pilipinas. Dili layo ang ilang population. Kita diri sa Pilipinas, we have 115 million approximately. Sa ila, 98 million. Ngunit po sa kadaghan ana nga populasyon, ang pagkatinuod gamay pa lang ang mga laborers ana dira nga lugar. Kay tungod nga komunista man ni siya. Unya usa nga pinaka-effective nga ministry nga pwede pagabuhaton ana dira nga restricted country is education. Mao po nga mostly sa mga missionary dito ana dira nga lugar, they started a school ministry reaching out kini na mga Vietnamese. Unya mao na ang ministry katong dito pa ko sa Vietnam, kaulima lang na ako katong December nga nasukdan dito through the help nila ni missionary Juan Empleo. So twice a week, muad to me gabi, travel 3 hours, magtudlo mi 6 p.m. to 8 p.m. Then balik na pud mi sa Ho Chi Minh City, mga alas 11 na mi makabalik. Kana siya katong December na. Ginamit po namin itong event na ito to reach out also kanila mga Vietnamese Christmas party. Onya, please remember ka na siya nga babayi, kanang nakadulaw or orange ba na siya. And then we are so blessed nga dito sa Vietnam, while to ami dito na ay newly convert nga Vietnamese family nga maoy gatudlo pod sa amo og Vietnamese language. So dili na gyud kayo siya iba sa amo. Muna siya, daghang salamat. Kabalo ko nga ang buhaton sa Ginoo sa amua, pinaagi sa amua dito ani nga lugar, dili na siya mahimong kawang. Kung dili buti pasabot nga ang mga pagabuhaton sa Ginoo sa among kinabuhi dito ana dira nga lugar, kamo na amoy party ana. Why you have partnered with us not only in prayer. Yes, ang pagampo, well mo na yung usa nga pangutana sa ako. Kay ako gaadto ko sa mga dito ko Zamboanga City, Zamboanga Peninsula, naglibot ko dito. Giadtuan ako ng mga bukid-bukid na mga simbahan. Basta naa lang sa Google Map adtuan gyud na nako. Naay mo ingon dito, missionary, ikaw ang una nga foreign missionary nga niari diri sa amo. Ingon ko, oo, tinuod mo ari ko diri sa inyo ha kay tungod nga ang akong una priority goal sa akong deputation is to seek prayer sa bawat usa. Seeking prayer, pagampo sa bawat Kristohanon. Secondary na ng finances. Secondary na siya. Mao nga bisag gamay na nga simbahan ako na siya adtuan. Kaya tungod nga daghay na ay mga Kristohanon dito, basin kus ganggani mo diri sa inyong mga pagampo kaysa sa mga Kristohanon sa Manila.
Though over there sa Luzon, they have this opportunity. They don't lack opportunity, maybe to some, but mostly dito sa ila, naay dako nga opportunity when it comes to supporting missionaries. Ngunit po, sa amin, ay mahalaga pa rin po ang pag-ampo sa mga Kristohanon. So please pray for us. Kami, I'm just thankful nga nakaari diri sa inyo ha. Actually, mauna ning ako last day. There is sa Jansan, kay karong Monday, I will be traveling going to Digos na. Padigos na ko ang ako ginabuhat, fast track nga akong deputation. Dili, wala ko ginasayangan nga adlaw. Every day, galibot ko. Adto ko sa mga simbahan. Pag-abot na ako diri katong Wednesday, pagka Thursday and Friday, naglibot ko. Adto ko tupi, adto ko Coronadal, Surala, unya dito ko natulog ila ni Pastor Aluni de Vera sa Santo Niño. And then pagka kinaugmaan Friday, si Pastor Aluni niingon siya, sige, pag-drive ante ka. Kay wala man ko nisugot nga iyang ipahulam ang iyang motor sa ako. Ipahulam munta niya para daw dili hassle sa akong paglibot kay ga-commute raman ko. So, since wala man ko nitugot, ingon siya, sige, pag-drive ante ka. So, ang natabo, last Friday, at to make isulan kay Pastor Jason dito, at to make takurong, unya, ang amulas nga natuan si Pastor Tayoto diri sa Coronadal City. So, mao nang ako ginabuhat because I am maximizing my deputation. Dili kinahanglan magtinapulan. Yes, it is sacrificial. Yes, but we need to sacrifice. Kay tungod nga kini siya, I want to be in the mission field as early as possible next year. Month of April, mubalik na mi didto. Usa lang katuig ang akong deputation, mao nga ang akong gibuhat. I just set 4 months. 4 months ko sa Luzon, that was January hangtod Abril. Pagka Mayo hangtod Agosto sa Visayas ko. Unya September to December diri ko sa Mindanao. Month of September naglibot ko sa Zamboanga Peninsula. Unya natabo pag second week sa Oktubre. Kay every limang ko galibot, dala-dala sa akong bag, nagkasakit ko. Gimingaw sa asawa. Nagkasakit ko, so ang ako gibuhat, niuli sa ako sa Visayas. Then I just came back sa akong deputation last week. Last week katong Wednesday. Mao nang ako ginabuhat and I'm praying nga maadtuan ako. Dili man tanan, kay daghan kayo ang simbahan diri sa Mindanao, but I do pray nga hinaot most of the churches ako maadtuan. Kaya tungod nga, actually, mag-extend ko sa akong deputation until January. So kami mo adto miana dira nga lugar sa Vung Tau. Baria, Vung Tau, South Vietnam. And I'm just thankful sa Ginoo. I just want to share this, nga before kami niya gitawag. Yes, na ay command naman. Kini nga command para mangyud ni tanan sa atua. Before we answered to that call sa Ginoo sa amo ang kinabuhi, we praise and thank the Lord nga iya sa migiandam, even on that place sa Vietnam. Year 2017, after ko makagraduate sa college, nakapasaman sa board exam, nakakabit man, bisag kapit lang yun, at least nakakabit, pasado mang gihapon. So pagka nag-apply ko sa university, sa eskwelahan, nga akong eskwelahan, ako lang i-share ni Otro for the sake sa kadtong wala pa nakadungog sa akong testimony. So nang-apply ko nga university. Og nalipay sila, dawaton unta ko nila. Gitagaan ko opportunity nga mahimong teacher unta nila kauban dira sa university kay ang akong kuya dito man pud gatudlo. But you know what, niingon ning nag-interview sa ako, Sir Mark, dawaton ka namo. Pero ganahan ka ba, willing ka ba, nabay willingness sa imo nga moari diri sa eskwelahan kung panginahanglanon ka namo every Saturday and Sunday. Of course, syempre kung bag-o ka pa lang, sunod-sunod gyud ka sa ila. Mura kag itoy ba, sunod-sunod ka kung sa ilang gusto. But you know what? One of my desire nga akong giingon sa Ginoo, Lord, allow your servant to practice my profession as a teacher, but at the same time, while practicing my profession, dili ko layo sa imong buluhaton. Unya, I do know, nga kana nga ilang gihatag nga offer, oy, magpalayo ni sa ako. Just imagine, giving that condition every Saturday and Sunday mo adto ko sa ila. Pero niingon ko sa ila, pasensya na po, inyo na lang na inyong trabaho. Dili na nako pwede dawaton. Kay dili ko gusto nga akong isakripisyo ang Sabado. Dili tungod nga Sabadista ta. Kundi tungod nga naa tay ministry sa church. And most especially ang adlaw sa Domingo. I do believe nga kini siya pagsubok sa Ginoo sa akong kinabuhi, but you know what, ingon ko, Lord, I will be true sa akong gikumit sa imo. So wala na nako gidawat. Opportunity sa kalibutan ihatag.
But kabalo ko nga kana siya magpalayo sa akong pagserbisyo sa Ginoo, wala na ako gidawat. But you know what? Dili nato pwede limitahon ang pwede buhaton sa Ginoo. Kay siya ang Ginoo nga atong ginapagserbisyoan nga tinuod ug buhi, soberano nga Ginoo nga kabalo siya sa atong mga panginahanglanon. You know what? That day I rejected that offer. That opportunity, worldly opportunity, I rejected that. But you know what? That night, 10 p.m. in the evening, a Vietnamese number ni tawag sa ako. It was missionary Juan Empleo. I do not know missionary Juan Empleo. Wa ko kaila na niya. Wa ko kaila kung asa ng Vietnam. But nanawag niya siya sa ako, introduce niya iyang kaugalingon, kay tungod nga ang ako friend dito sa Manila. When I was high school, I go to, niadto man ko sa Manila, kaya ako magatrabaho dito. So, nakatabang ko ani nga simbahan during their DVBS. And it so happened nga, na ako'y na friend dito, nga kini nga friend nako, mauni ang una ni ato sa Vietnam. I do believe nga ang Ginoo, gipahinumdum sa Ginoo sa iyang kinabuhi ako. And then he referred me kay missionary Juan Empleo, and that night nanawag si missionary Juan Empleo, nanginahanglan daw sila og teacher and at the same time church worker. So wala nang paligoy-ligoy, wala nang patumpik-tumpikan pa. So ang ako gibuhat, nag-process ko sa akong passport and all the papers, then I go to Vietnam year 2018, June 8. Natabo ang ako lang purpose dito para lang magtudlo. To practice my profession, kaya di ko ganahan mag-missionary. Kaya ako kuya pastor, ako nakita sa mga kinabuhi sa mga pastor, dako ning responsibility. Dili pwede nga trial and error nga, Lord, pwede ba 1 year ako, 2 years, then after those years, kung unpleasant ang mga mahitabo sa ministry, then you will leave the ministry at risk. So, huna-hunaan gyud na nako. Ingon ko, Lord, sapat naman siguro ning amo ginabuhat. Galid man kog mini orchestra dito na may soul winning, may Bible study man, ga-support man og mission, ga-assist man sa pastor. Naaman sa ministry. Ako asawa dito pud nako nakita naapod sa ministry. Lord, unsa pa may kulang? Unsa pa may kulang? But you know what? Naay gigamit ang sitwasyon sa Ginoo kadtong ako giingon ganiha kadtong babae nga naka-orange or naka-yellow. Kana nga among ginatudluan dito twice a week mo adto mi. After namo magtudlo in the morning hangtod alas 3:30 sa kahaponon, andamdayon mi anang among mga motorbike, mga gamit pagtudlo mo adto mi ani nga lugar sa Vungtao, Baria, Vungtao. That was 3 hours nga biyahe by motorbike. Sakay pa mig barge ana unya adto mi dito. 3 hours. Makaabot mi ana dira nga lugar 5 o'clock, 5:45 or 5:30. Unya at 6 p.m. to 8 p.m. magtudlo mig free English class. Diri sa ato o kira sa ato nga wala nay free English class kay tungod nga bisag wa ta nakahuman naatay mga kalye na mga in-Englishan. Kung naa may foreigner, maka-communicate ta sa ila. What's your name? How old are you? From what place do you came from? Pwede ta na atay nga nga English, but you know what? Vietnamese doesn't have that. Moingon dayon na sila, Chioy, sa mga babae nga magulang. Anoy, sa mga lalaki nga magulang. Sa mga gagmay, Emoy, Sinloy, Toy kumhiw tingan. Sorry, wala ko kasabot og English. So, syempre, kung muingon na sila, alangan magpaturatoy pa ka, alangan magsige pa kagsulti og English, muhunong na pud ka. In which ka na nga extension na amin natudluan dito, a lady teenager, where during the time I asked her a very simple question. Kana nga pangutana, ako pangutana sa iya, have you ever heard the name Jesus Christ? Siyempre, Kristohano namang yuta, anaagyo na sa atong kasing-kasing para we will i-make known nato ang pulong sa Ginoo, even the Lord Jesus Christ sa ilang kinabuhi. So I asked her that question, have you ever heard the name Jesus Christ? You know what her answer was? Wala siya niingon sa ako, yes sir, kabalo ko kaayo kang Kristo, kilala na ako. Kabalo ko kung sa iyang gibuhat nga nung namatay siya sa krus sa Calvary 2,000 years ago para sa atong mga sala kay makasasalanan ta sa tubangan sa Ginoo para pagbayran ng atong mga sala nga nabuhat. Dili na mao ang iyang tubag sa ako. Kung dili kanang iyang tubag sa ako, mao pud ang gigamit sa Ginoo para nga nagsurrender mi sa among kinabuhi sa Ginoo nga dili na kinahanglan dagandagan pa sa panawagan sa Ginoo. Ingon siya sa ako, sir, who is that person? Have you ever heard the name Jesus Christ? Here in the Philippines, tanan po tayo, lahat po tayo nakarinig sa pangalang Jesus. Sikat na sikat po ang pangalang Jesus dito po sa atin. But that
student of ours, when I asked her that question, ingon siya, "Sir, who is that person?" Just imagine, even to hear the name Jesus Christ, wala pa nadunggan. How much more those people, ang uban pa ng mga tao. Diri sa ato, we are experiencing, we have this freedom in religion. We can do whatever we want. We can give tracts. We can do soul winning. We can do street preaching. But you know what, in this country, dili pwede nga magbuhat ka ana. Kay kung magbuhat ka ana na ay pulis dahil nga mo adto sa imo, dakpon ka, sulod ka sa prisuhan. Mao nga si missionary Javier Garcia karon wala na dito sa Vietnam, tuwa nag-change og mission field sa Kazakhstan. Kay ginapangita sila dito Mao na kaseryoso dito in which diri sa ato usahay complacent ba ta? Usahay wala nay value ang buluhaton sa Ginoo. Wala nay burden sa mga kalag sa tawo. In which niingon ko sa akong asawa, nanay, wag po nating gawing dahilan itong ating propesyon, itong ating trabaho para dili ta mo sunod sa Ginoo. Gibiyaan na namo sunod mi sa Ginoo. We have been commissioned katong January 10, mubalik mi dira nga lugar. And please do pray for us. Uban nimi ninyo sa pag-ampo. Kung naa may gusto mo uban diri physically, why not? But please do pray. Be with us in prayer. And even extending the blessing nga giintra sa Ginoo sa atoa. Moadto mi ana dira nga lugar, reaching out this Vietnamese people. I don't know kung kanus ami mo balik, but we're praying sa among pag-adto this coming April next year 2025. So karon dili ta magdugay. Nangutanaw kay pastor kung naabay theme, kung unsay ako i-preach sa inyo ha. So niingon siya, please do preach about giving. Unya ako gihun-unaan when we talk about giving, daghan gyud baya. Ay giving na pod. Kung giving gyud baya ato pagistoryahan, daghan gyud baya mo kontra. But you know what? Dili raman kwarta ang atong pwede maihatag. Una, kinabuhi. Kami, gihatag na mo amo kinabuhi sa Ginoo. Paggamit sa Ginoo. Making His plan our plan. Unya, prayer. Paghatag og time. Praying for these missionaries. Praying for the ministry of the Lord. Praying for your pastors. We can give our time. Og maupod na ang finances. So ato ablihan ang atong Biblia karon. In Philippians, a very familiar verse nga gigamit ni Apostle Paul, and even giving this encouragement, commendation sa mga members dito sa Philippi, church at Philippi. While tuwa siya sa prisuhan. Unya ang tema aning Philippians, it is about joy. Pagkalipay. Just imagine, malipay ka na sa prisuhan, kinsa may kung sa kalibutanon pa, buang-buang mangguro, malipay ka nga na priso ka. Naaghapoy kalipay, bisag naa ka sa prisuhan. But let's look on sa kinabuhi ni Apostle Paul commending this church at Philippi in Philippians chapter 4. O may I request everyone nga mutindog. Please stand with me as we give respect sa pulong sa Ginoo. Philippians chapter 4 verses 10 to 20. Ato ni dunganan og pagbasa. O kung naana mo, say aloud, amen. In verse 10, ako magbasa, verse 11 kamo, pag-abot sa verse 20, dunganan ni nato. In verse 10, but I rejoiced, Paul said, in the Lord greatly that now at the last your care of me hath flourished again, wherein you were also careful, but ye lack opportunity. Verse 11. I know both how to be abased and I know how to abound everywhere, and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Verse 13. Notwithstanding ye have well done that ye did communicate with my affliction. Verse 15. For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity. Verse 17. But I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Verse 19.
Verse 20, altogether, now unto God and unto our and ever. Amen. Kita tanan magampo. Ginoong Dios, nga makagagahom ka sa nga tanan Ginoo. Ginoo nga nagpahulam, ani nga kinabuhi nga naami karon. O Lord, kami nagkapasalamat, karong buntaga nga imong gihatag sa amo. Even Lord God, thank you for the guidance and protection for those members nga naa na diri karong Ginoong Dios. Salamat Ginoong Dios nga nami opportunity nga makadungog na pod og imong pulong. Lord God, we do pray, O God the Holy Spirit, kamo ang padayon nga mulihok sa among kinabuhi. Ayaw unta tuguti Ginoong Dios nga naay mahimong distraction sa among pagpaminaw. Lord, kung naamay kasalanan sa among kasing-kasing, mga nabuhat na mga dili maayo, mga hunahuna nga dili maayo, nasulti nga dili maayo, Lord God, we do pray for your cleansing. Kalimpyuhi mi Ginoong Dios, hinaot dili ni mahimong babag sa among pagpaminaw sa imong pulong karong ugmaa, karong buntaga. And Lord, we do pray sa imong lingkod, paggamita ang imong lingkod, O Lord, padayon tagay og wisdom nga hinaot Ginoong Dios nga ang imong ngalan ang maitaas sa among pagabuhaton, pagserbisyo sa imo, pagpaminaw sa imong mga pulong. Lord, kini nga tanan amo ginaampo sa ngalan sa among Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. So pwede na mo makalingkod, daghang salamat. So karon ang mensahe karong buntaga ay entitled this, ang kalipay sa paghatag sa misyon. Ang kalipay sa paghatag sa misyon. So maingon ta, na di ay kalipay kung maghatag. Mas naay siguro ay kalipay kung ikaw ang mudawat. But the Bible says in Acts, it is more blessed to give than to receive. And even before ta mo diretso diri kining ato gibasa, let's look at John chapter 3 verse 16. In which kung ato pagistoryahan ang paghatag, mga kaigsuunan, dili kita ang una nga naghatag. Ang Ginoo ang una nga naghatag. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him, to them gave He, but whosoever believeth on Him, sa Ginoong Jesucristo, siya tagaan o kinabuhi nga walay katapusan. He will not perish anymore, but he will have an everlasting life. Kung kanang nga tawo mutuo sa gibuhat sa Ginoong Jesucristo, maghinulso sa iyang mga sala nga nabuhat. Ang Ginoo ang una nga naghatag sa atua. Ug kana dili ra na finances ang iyang gihatag, kundili it is His Son, the Lord Jesus Christ. Because of His love. So una, naay paghigugma. Naay paghigugma. Kaya pwede ta maghatag nga walay paghigugma. Pero kung naay paghigugma, imposible nga dili ta makahatag. So una, ang Ginoo naghihigugma ta niya na mga tawo. Though He knows, David said, Lord, what is man that Thou art mindful of him? Kinsa maning mga tawo nga, you will always visit him, giving him air every day, allowing him to breathe every day. Kinsa maning mga tawo. In which Isaiah said, uy, kita ng mga tawo, our works, our righteousness is just filthy rags sa tubangan sa Ginoo. Nga kundiin po mga kapatid, makita nato nga even though on our situation, being a sinner in the sight of a holy God, kita gitagaan ta og tsansa, tagaan ta grasya sa Ginoo para makailata sa Ginoo, maipanumbalik ang atong naputol nga relasyon sa Ginoo tungod sa sala. For us to be reconciled with God, that's why we have been given this ministry of reconciliation. Kini nga ministeryo. Unya, kana nga paghatag sa Ginoo sa iyang bugtong nga anak, and even the Lord Jesus Christ, He gave His life, His own life, shedding His own blood para sa bawat usa sa ato. In Philippians chapter 2 verses 5 to 8, let this mind be in you which was also in Christ, that even though He is a God, He thought it not to robbery to be equal with God. That's how He gave His life, being obedient even to death. Nga gihatag niya niyang kaugalingon sa atua. And that act nga gibuhat sa Ginoo, it did not grieve Him. But in Isaiah chapter 53, those bruises, ang mga na-experience sa atong Ginoong Jesucristo, it pleased the Lord. It pleased the Lord. And I do believe nga walay gibuhat ang Ginoo nga wala naghatag sa iya og kalipay. Paghatag niyan, una na ay paghigugma,
paghatag niya tungod nga naa siya gihigog maghihatag niya yung bugto nga anak unya kanang iyang paghatag na anay kalipay ang iyang paghatag. Why? Just imagine, through giving His only Son, the Lord Jesus Christ, the only way going to heaven. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except through Him. That's why to our visitor nga naa diri karon, walay laing ngalan nga gihatag sa ilalom sa langit para ang usa nga tawo makaangkon siyag kaluwasan, kundi ang pangalan lamang ni Jesus Christ. Acts chapter 4 verse 12. Nga kundiin po mga kapatid, because of that, tayo po'y iniligtas ng Diyos para po manglingkod. Hindi po nagtapos sa ating pagiging ligtas na tayo po'y naligtas, ay okay na, wala nang problema. Sigurado na ang aking kaligtasan. Yes po, totoo po yan. We have this eternal security. Dili na mawala. Secured na ta, 100% sure kay tungod nga ang Ginoong Jesucristo maoy naghimo ang kaluwasan, pinagi sa iyang kaugalingong, gihatag niya yung kaugalingon para sa atua. It is finished. That's why, bilang usang nga tao, kita mutuo ta sa gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo. But because of that, we as being a saint, being a servant of the Lord, we have this responsibility. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. God is requiring from each one of us nga mahimo ta nga faithful. Are we not thankful that faithfulness is God's requirement sa aton? Wala siya niingon nga, oy kinahanglan nindot ka mo play og instrument. Oy kinahanglan ikaw nindot ka mo tudlo og bata. Oy, kinahanglan ikaw, mauning imong ability. Oy, kinahanglan ikaw, dato ka, kinahanglan gwapo ka. That's my requirement. No. But God's requirement to His stewards sa pinagkatiwalaan ng Diyos ay katapatan. Now just imagine that our faith could please the Lord. That faith could move the heart of God. Mao gani, gina-encourage sa, hey, always live by faith. Pag kinabuhi ka nga na ay pagtuo. Kaya kung walay pagtuo, it's very impossible nga atong ma-please, mabigay natin ng kalugod-lugod, malugod ang Diyos sa atong kinabuhi. It's very much impossible. Balik ta diri sa atong gibasa sa Philippians chapter 3 at chapter 4 verses 10 to 20. Si Apostle Paul during this time, he is in prison na kung saan po mga kapatid, gusto niya pong ipahiwatig po dito sa church at Philippi nga siya nagapasalamat sa ilang pagsuporta, pag-remember kay Apostle Paul that was in prison. Na kung saan po dito po mabasa po natin, kaya ang title po ng ating mensahe, ang kalipay sa paghatag sa misyon. The joy in giving to mission. There is joy in giving. And we are just so thankful nga before kami, to me personally, before I encourage you to give, before we will encourage the churches to give, to partner with us, kami usa, gibuhat na namo, partnering with the local missionaries. Nga karon mga kaigsuunan, grasya sa Ginoo, we are always everything or every finances nga gihatag sa Ginoo sa amo, always na namo ginakuhaan og 15%. Sa una, ang akong giving sa Faith Promise, 10%. That's the encouragement dito sa Makati. Ingon ni Pastor Nable, why not equal your faith promise to your tithe? So we equal our faith promise, mission giving sa tithe namon. Then ingon ko, Lord, sa kadaghan sa imong gihatag sa among kinabuhi, why is it nga gamay lang ang ako may hatag sa imo? That's my conviction. Nga kung diin, amo na gi-increase into 15%. So everything nga among madawat gikan sa Ginoo, mga love gift, always na namo ginakuhaan og 15%. That is for the faith promise. And that's where we get our support also to the local missionaries. Mga local missionary nga naga-start pa lang pod. Kaya basin magtampo ni mga local missionary, permi na lang, foreign mission. Unya kami ng mga lokal, wala good, tawag suporta sa amon. In which, kinahanglan nato i-strengthen ang atong lokal. So diri, ni Apostle Paul, ingon siya diri, na ay kalipay sa paghatag. Nga, just imagine, dili tungod nga, it is in their capability, it is in their ability, nga naa sila, dato sila, mao nga maghatag sila, kundili, it's the other way around. In 2 Corinthians chapter 8, Apostle Paul gave commendation
sa mga Philippian church. Nag-ingon siya sa mga Corinthian, tanawan ng ang church dito sa Macedonia. Talking about the Philippian church, mga member dito that even in their deep poverty, sa ilang pagkalisod, pinakalisod nga sitwasyon, but still, they were able to give. They were able to communicate sa need ni Apostle Paul. Nga naman, una, gihatag nilang ilang kinabuhi sa Ginoo. Kumao nga, it's so impossible nga kung ato ihatag ng atong kinabuhi sa Ginoo, ang mga butang musunod na lang na sa paghatag sa Ginoo. Kaya ko, wow Lord, salamat kayo sa opportunity, kini nga pribilehiyo nga among may hatag nga among kinabuhi, may paggamit nato sa Ginoo. So nganong naamay pagkalipay, nganong naamay kalipay sa paghatag. Balik ta diri sa verse 10. Ingon diri sa verse 10, and that will lead us to our first point, nganong naamay kalipay sa paghatag. Why there's joy in giving. In verse 10, ingon ni Apostle Paul, but I rejoiced in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again. Please underline the word flourished, or remember that word flourished again, wherein you were also careful, but ye lack opportunity. Ginaingon ni Apostle Paul, nga nganong naamay kalipay sa paghatag, kay tungod nga ang paghatag, nagabalik ni siya, ginabalik ni niya ang concern ninyo. Ginabalik ni niya ang inyong pagkabalaka sa akua, nga naghatag sa iyang kinabuhi sa Ginoo para sa gospel, para sa kaluwasan sa mga tawo. So ang paghatag, nag-restore ni siya, nga naingon diri sa verse 10, your care of me hath flourished again. Kining flourished again diri, kini siya, it pictures out sa usa ka butang nga nawala ba, o sa usa ka kapunuan o sa katanom nga during summertime, mga wala ang iya mga dahon, malanta ba. And then during the time nga naanay mga tubig, naanay tag-ulan, nga mag-bloom siya otro. So gigamit niya kini nga flourish sa paghatag aning mga Philippian church, nga tungod sa inyong paghatag na hinumduman ko ninyo, nga kanang inyong paghatag kana siya, nagapakita nga ang inyong concern, ang inyong care sa akuan ni balik. When was the last time nga naatay pagkabalaka sa buluhaton sa Ginoo? When was the last time nga naatay pagkabalaka, concern sa inyong pastor? When was the last time nga naatay pagkabalaka sa mga kalag sa tawo? When was the last time? Maybe karon it became our, or it becomes our routine na nga, okay lang, simba ko dito, mo ni simba ko, kay aya dili na o gusto nga ma-disappoint si pastor, nahimo na lang nga routine ang atong pagsimba. But hey mga kapatid, wag po nating lulukuhin ang Diyos. We cannot deceive the Lord. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Dili nato pwede malimbungan ang Ginoo. Pwede nato malimbungan si pastor. Dili man ungawin si pastor. Pwede nato malimbungan ang pastor's wife, even the leader of this church. But hey, we cannot limbong sa Ginoo. Dili nato pwede malimbungan ang Ginoo kaigsuunan. That's why if our heart, our motive is not wrong with God, nawa po ay atin po itong ayusin. Nawa po ay meron po tayong tamang motibo sa ating paglilingkod po sa Diyos. Na kung saan po dito po the Philippian Christians had been barren in expressing their care or their concern for Paul, but now pinaagi sa ilang gihatag through the life of Pastor Epaphroditus, nga kana nagbalik sa ilang pagkabalaka sa buluhaton sa Ginoo, even kay Apostle Paul. And just imagine, kana nga kalipay nga naay mabalaka sa imo. Kana nga kalipay nga, uy, unsa ganitong imong kuan? Tagay daw ko sa imong GCash number. Na mo man ang sayon karon. Tagay na ko imong GCash number ba? Kay gusto na ako mahimo kong katabang sa imo, sa imong pag-eskwela. Uy, kumusta naman ka? Naay magpadala, naay magbilin og mga fruits og unsa pa man dira. Kana nagapakita na sa imong concern na nga tawo. Nindot ba yang nga naay tawo nga naay concern sa atong kinabuhi? Iba tong mga tawo nga, bahala ka dira. Kita, we are a member sa kabady. Naata sa local church. Kaigsuunan ta sa Ginoo. Mag-igsuon ta iba man atong mga nawong. Not maybe biologically, but spiritually, we are brothers and sisters in the Lord. Na kung saan po mga kapatid, si Apostle Paul,
he has that joy, and even the church, ang ilang kalipay nibalik kay tungod nga naghatag sila na nabalik ang ilang concern sa kinabuhi ni Apostle Paul sa iyang first missionary journey or during his missionary journey. Na kung saan po mga kapatid, ang pagbibigay, it takes off the focus on ourselves and puts that focus to others, expressing our concern of love. Just imagine the Lord Jesus Christ. He thought it not robbery. Hindi po niya sinabi, anong pakialam ko sa mga taong iyan? Diyos ako. Diyos ako. Alam ko na meron sa kanila na kahit ibigay ko ang aking sarili, meron sa kanila magbabackslide, meron sa kanila hindi maniniwala sa aking ginawa. But he thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation. Nga naman, na ay kalipay kung naatay paghatag, na ay kalipay sa paghatag, it takes off sa atong focus kung always lang ako. Why not sa uban ako? Why not sa uban? That's why we have surrendered our lives. Hatag ning amo kinabuhi sa Ginoo for the sake of those people nga wala pa nakadungog sa pulong sa Ginoo. Why? They must be our concern. It has to matter sa atong kinabuhi. Why lost people matter to the Lord? And that's the reason why God gave His life para sa bawat usa sa aton sa mga tao. Because it matters to Him. How much more to us? May it will matter to us also. So why there is joy in giving? Because giving, it restores our concern. And also here in verse 11, not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Dili tungod nga nang inahanglan ko, that's why I am preaching about giving. Dili tungod nga nang inahanglan me, that's why I surrendered my life as a missionary. Kaya when it comes to the needs, to those wants, mga kapatid, we're so able, biyaya po ng Panginoon. Ngunit iniwan po namin yung mga pribilehiyong iyon, pribilehiyong sanlibutan. Bilang isang guro, iniwan po yun namin. Nga naman, just like Apostle Paul, not that I speak in respect of want, kundi ako nakatunan in whatsoever state I am, therewith to be content. Secondly, why there is joy in giving? It will not only restore our concern, but also, it will also teach us contentment. Ang paghatag nagatudlo ni sa ato kung unsaon paghimong kontento, not worldly contentment, but godly contentment. Kini nga godly contentment ang paghatag kana siya pag kinabuhi nga imong nasabtan nga ang Ginoong Hesukristo sufficiente sa imong kinabuhi. Nga ang imong sufficiency naa lang sa Ginoo. Mao nang content ka, kontentuhan nga ginatudlo sa Biblia. Nga naatay mga panginahanglanon, pero kabaluta nga pinaagi sa sufficient grace, sufficiente sa Ginoo, God will provide everything that we need. Nga kundiin diri si Apostle Paul, dili niya gusto nga ang simbahan makahuna-huna nga ang iyang kalipay nagadepende sa kung naa siya kwarta or dili. Kay niingon si Apostle Paul, bisag wala ko'y kwarta. Even in verse 12, bisag na ako, I am abound, even if I am full or hungry, even if I am abound or to suffer need. Mga kapatid, I learned how to be content. Why? Contentment does not only depend, and even ang kalipay does not only depend kung naa kay mga butang. Kundili nagadepende na siya sa Ginoo, kaya ang atong kalipay naa kay Jesus Christ. Ang atong makontento ta tungod nga nagaserbisyo ta sa Ginoo nga supisyente sa atong kinabuhi. So contentment is not trimming down our desires. Dili buti pasabot nga at dili na natuto ginakuha ng atong mga desires, kundi ang contentment kini siya living with a sense of God's adequacy or sufficiency. It is a conviction na ang Ginoo nga atong ginaserbisyohan supisyente siya sa atong mga panginahanglanon or atong mga ginaatubang sa atong kinabuhi. Therefore, we can joyfully give, knowing that God will always supply our needs. Ningon siya sa mga Philippian churches nga nakabaluko kung unsaon pag kinabuhi nga naay kakontentuhan. Wala ko nang inahanglan sa inyong gift, sa inyong finances. Kay tungod nga ako nakontento ko, kabalo ko sa pagiging kontento. And you know what? We can have joy tungod nga naatay contentment even sa kalibutan karon nga materialistic kaayo.
Ato kalibutan o kinahanglan nakay ngani. That's what the world is teaching us. But you know what God is teaching us? Be content. You can still have joy even in this materialistic world. You can still have joy. That's why contentment, it is next to godliness. It is godliness. And even diri sa verses 14 to 16, ginatudlo po diri ni Apostle po, ginaingon niya, notwithstanding, ye have well done that ye did communicate with my affliction. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church, walay simbahan nga nakipag-communicate sa ako concerning giving and receiving, kundi kamo lamang. But I have all and abound, having received. And even in verse 16, for even in Thessalonica, ye sent once and again unto my necessity, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Giving, it does not only restores our concern. Giving, it does not only teaches us to be content, but also giving, it makes us partners sa buluhaton sa Ginoo. Ingon diri ni Apostle Paul, no church have communicated with me. And the word communicated diri, it is often translated as fellowship, panag-uban. Panag-uban. Kay tungod nga ang pagkatinuod ani, dili ko makaari diri pirmi. Dili ko makaadto sa mga local missionary sa ilang mga mission field, but I could partner with them. I could partner with them. And we are talking about fellowship, in which that word fellowship, it denotes partnership. Kana siya, nagatudlo na siya nga pakipag-partner. Although ang pulong sa Ginoo nagatudlo sa ato nga kita gitawag ta sa Ginoo para mugo. O kana siya para na siya sa tanan. Dili na siya exclusive lamang para sa mga missionary or mga pastor. It is for each one of us. When we got saved, God is commanding us to go. We have that calling. In our school, in your school, sa mga trabahoanan naton, we are a missionary on that place. Nga, God is expecting from each one of us nga hinaot unta kita magpagamit ta sa Ginoo para sa iyang pulong nga ma-spread out. Dili para sa iyang pulong nga ma-contain, kundili kini siya ma-spread out. Each time we give to the Lord's work, we partner with other Christians. And I am so glad na dako kayong kalipay nga kami nahimo mi nga partner ani mga local missionaries. Unya, we are so joyful also nga daghay mga simbahan makipag-partner sa amo. Just imagine mga kalag sa Vietnam naalay ihatag ang Ginoo nga usa. Let's say usa nga kalag nga mutuo sa Ginoo, mga kapatid, you are a part of that. Naamoy parte sa ingana. We can never tell. During the rapture time, when we face the Lord, dito sa langit na ay muduo sa inyo nga Vietnamese, oy, thank you kaayo for supporting Moksu, Mark Joseph, for supporting this family, for partnering with them, for praying for them, for giving them a needful advice para sa ilang pagmisyon dito sa Vietnam. We can never tell. And those are the possibilities nga pwede mahitabo sa atua. Once we partner with the missionaries, once we partner with the Lord's work, be involved in the Lord's work. Na kung saan po, mga kapatid, si Apostle Paul, he's encouraging them that what you are doing is not in vain. Dili kawang ang inyong ginabuhat. Nga nagapasalamat siya sa mga Kristohanon sa Philippi nga they have communicated sa need ni Apostle Paul even though he's in prison. Karon, last Thursday, naay usa ka Vietnam foreign missionary nga namatay. While going adto sa Lumang, mutabang siya dito sa ilang missionary, J.B. Mariano, sa ilang learning center. Natabo nga on the way going there, gibanggaan siya sa dako nga truck. Dako nga truck, nga just imagine ang iyang ulo giligsan. So kabalo naman unsay natabo. Nga naglisod, it took 1 hour before nila na-identify kung kinsa to siya. Gipabayan lang, gipadaplin man lang, kay wala man sila kabalo kung kinsa to siya. Just imagine. Kini ng mga missionaries. And we don't know what will happen to us on that place.
We don't know. But what we know is that we have surrendered our lives sa Ginoo para magpagamit sa Ginoo. And you know what? You're partnering with us. It means a lot sa bawat usa sa amon. We are always mentioning you sa among mga pag-ampo. Lord, amo ginapag-ampo kini nga simbahan. Lord, amo ginapag-ampo si pastor, ang mga miyembro sa simbahan. Continue to bless their ministry, continue to bless their businesses nga imong gi-entrust sa ilang kinabuhi. And partnership is what the Philippian church learned. They know na dili sila makaadto sa ginabuhat ni Apostle Paul. They know nga dili sila makaadto dito, maka-participate personally sa ginabuhat ni Apostle Paul, but they learned that they could participate, they could partner with Apostle Paul by extending the blessing nga gi-entrust sa Ginoo sa ila. Partnering with them. Yes, you may ask, missionary, paano po yan? Marami po aming pangailangan. Mamaya po, pupunta po tayo doon. Na kung saan, Apostle Paul knows those problems, also knows those concern ng mga Philippian churches. Not only na kana siya mag-restore sa atong concern, not only nga kana siya magatudlo sa ato og contentment, not only nga pinaagi sa paghatag, we partner with the ministry, with the missionaries or those pastors, the ministry nga gi-entrust sa Ginoo, but also diri sa verses 17 to 18. Diri ra ta mag-focus. Verses 17 to 18. Nga naman, daghay mga Kristohanon karon, they are claiming this verse 19. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory through Christ Jesus. But you know what? Apostle Paul gave these promises para sa mga Philippian church. Nga kung saan po, dito po sa verses 17 to 18, Apostle Paul said, dili tungod nga I desire or I am seeking, looking for a gift gikan sa inyo. Dili tungod that I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. But I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Also giving, it is an eternal investment. Ginaingon ni Apostle Paul diri nga wala tamugi encourage. I am not looking for any gift nga inyong maihatag. I am not seeking for those. Wala ko nang hinahanglan sa inyong kwarta. Kung sa ato pa terminology, wala ko nang hinahanglan, ana. But you know what? What I am desiring from each one of you is that nawa sa inyong pagbibigay, but I am desiring sa bunga na may abound sa inyong account. Nga naman, kining atong ginabuhat para sa Ginoo, it is an investment. Mga kapatid, it is an investment. Our desire na ang inyong account magatubo while investing for the lives of these missionaries, for the lives of these people. You're not giving to us, you are giving to the Lord. That's why po mga kapatid, we have seen that sacrifices. We have seen that sacrifices nga ginabuhat sa mga simbahan, mga miyembro. Kay even dito sa among simbahan, dito sa Ugbon, Leyte, sa akong kuya, gatubo rami dito. Wala gani ko nag-expect nga makaadto kog abroad kay sa dito sa Leyte. Gatubo, tabas og tubo, karga sa tubo. Garab sa mga humay. Mao nang among ginabuhat dito kay naami sa farm. Unya, I have seen that sacrifices nga ginabuhat sa mga miyembro, even though naa sila panginahanglanon, but they have communicated. They have communicated sa need. That's why, to be honest with you, sa biyaya po ng Panginoon, ang inyong mga support nga tuwa sa ABC Clearinghouse, wala na namo gihilabtan. Wala na namo gigamit karon kining ako pang travel, needs sa akong family. Wala na namo gikuha didto kay tungod nga nakita namo ang inyong sakripisyo para lang sa paghatag. And that support, it is intended didto na sa Vietnam. And we are just so blessed nga gihatag na sa wisdom sa amo sa Ginoo kay tungod nga nakita na mo kini nga simbahan na ang mga miyembro makahatag lang piso 5. Jeez, maghahatag sila, magsakripisyo sila sa paghatag para sa buluhaton sa Ginoo. Unya kami amo na gastuson. Munang amo nakita, but Apostle Paul is giving them an encouragement nga ang inyong paghatag dili in vain.
Kay tungod nga ang inyong ginabuhat, it is an investment nga inyong ginabuhat sa Ginoo. Kay tungod, we will be appearing before the judgment seat of Christ. We will be giving an account sa Ginoo. And I do believe nga usa dira sa mga account nga atong ginabuhat ang atong pag-communicate sa buluhaton sa Ginoo. Giving, it is an eternal investment. Apostle Paul, he made it clear that he was not looking for monetary gift for his own benefit. And even giving, it blesses the one who gives. As what I have said a while ago, it is more blessed to give than to receive. Na gusto ni Apostle Paul nga kanang inyong ginabuhat, it will abound sa inyong account. Kana nagapundo mo, gapundo para sa inyong account dito sa langit. O kana nga mauna ang usa nga among gina-encourage pud namo ang among kinabuhi. Lord, ingong gani ko sa una, Lord, pwede ba saka na kami mag-surrender sa among kinabuhi, Ginoong Dios? Bata pa man ko, unya, dagan na ako yung mga plano sa akong kinabuhi. But you know what? One realization nga gihatag sa Ginoo sa among kinabuhi. Nganong mudili man ka? Unya usa nga ako naintindihan, Lord, grabe kaayo ang imong gibuhat para sa amon. Just imagine salvation. Giluwas ta sa Ginoo. We are unworthy. We are so undeserving of that. But God has given His life, the Lord Jesus Christ, para sa bawat usa sa aton. Therefore, Lord, I can't say no sa imo. Kung kinaya kinabuhi mong magamit, why not imo ning gamiton? Dito mi, kanina, sure na ako sa Sunday school, dito mi sa Baguio, nainingon sa ako, missionary, nga nung nag-surrender man dayon ka sa imong kinabuhi as a missionary, nga nung wala man sa nimo gi-enjoy ang imong salary, nga nung nag-enjoy sa usa ka sa imong kinabuhi. Gusto ta nako pangutanon nga naman di wala di nag-enjoy karon kining amo pagserbisyo sa Ginoo. Naay kalipay. Unya ningon ko, nga naman di ay kanu sa paman di ay mi mag-surrender sa among kinabuhi kung tigulang na mi. But you know what to tell you na sa among kabatch karon, batch 2024 nga missionary. Grabe ilang edad. Ang edad nila 73 years old. Mag-asawa, 73 years old and they have surrendered their lives to go to Kazakhstan. Paadto sila Kazakhstan. Kabalo mo, ga-deputate na itungkod. I don't know kung makarito diri sa inyo. Nindot kayong testimony. Just imagine, during that age, 73, gisurrender nila ang ilang kinabuhi sa Ginoo. And how about us? Kita, nga naapatay kusog, dako pang atong kusog, dako pang atong mabuhat para sa Ginoo. You know what? Tanan nga atong ginabuhat, aside from supporting missionaries, tanan nga atong ginabuhat para sa Ginoo, it is an investment, an eternal investment dito sa langit. Kay tungod nga kabalo si Apostle Paul nga kanang paghatag, it is an act of worship. It is an act of our devotion. It is an act na nagapakita na sa atong paghigugma sa Ginoo. Apostle Paul said diri, I have received of Epaphroditus the things which were sent from you. It is an odor of a sweet smell, a sacrifice, acceptable. God knows that it's a sacrifice. God knows nga, nagasakripisyo ta sa paghatag. Nagasakripisyo ta, naga-effort ta, mag-involve sa ministry. God knows that. O kining paghatag nga gibuhat sa Philippian church, Apostle Paul said, it is a sacrifice acceptable unto God. Well, pleasing, kalugod-lugod po ito sa Diyos. Kalugod-lugod po ito sa Diyos, mga kapatid. So giving, it is our eternal investment. And we are so glad na we are investing sa buluhaton sa Ginoo. Ang nakakalungkot po nito, tayo po bilang mga Kristiyano, marami po tayong bagay sa sanlibutang ito, ngunit sa ating pagharap po sa Panginoon, wala po tayong maibibigay sa Kanya. Isa pong kalungkutan na pwede pong mangyari sa atin bilang Kristiyano, na we are so focused on attaining those things. There's nothing wrong with that. Wala pong masama po sa pag-attain ng mga bagay-bagay sa sanlibutang ito. Ngunit, ang nakakalungkot po na pwedeng mangyari sa buhay ng iniligtas ng Diyos, na sa pagharap niya sa Panginoon dito sa libutan, napakadami ng kanyang mga bagay na na-attain. Ngunit sa pagharap niya sa Panginoon, wala po akong maibibigay sa inyo. Ito po ang pwedeng mangyari po sa atin. Na there's no involvement sa ministry, wala gitagaan og dako nga bili ang buluhaton sa Ginoo.
But Apostle Paul, he made it clear nga ang atong paghatag sa buluhaton sa Ginoo, it is our investment sa Ginoo, eternal investment. Nga kung saan po mga kapatid, lastly, atong mabasa diri sa verses 19 to 20. Aside from giving, it restores our concern, it teaches us contentment, and also it makes us partner in the ministry, and it is our eternal investment. But also in verse 19 and 20, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Now unto God and our Father be glory forever and ever. Amen. Kabalo si Apostle Paul, base na ay mga miyembros dito sa simbahan sa Philippi nga nabalaka. Na ay pagkabalaka kung kita maghatag. Lord, ako gani, before na mo gihatag ang among kinabuhi sa Ginoo, na ay pagkabalaka. Lord God, paano nang ako anak? Paano nang need sa amo kong family, sa akong asawa, sa akong parents nga ginasuportahan nako, na ay pagkabalaka before we have given this life sa Ginoo. Na ay pagkabalaka. And it is normal nga na ay pagkabalaka. Lord, namin nido niya maghatag mi sa misyon. Lord, namin nido niya maghatag mi sa offering. Lord, namin nido niya maghatag mi para sa church building. Namin nido niya maghatag mi para kay pastor. Sakripisyo para pa sa paghatag. Ingon ni Apostle Paul, diriya, nga nakahuna-huna siya nga naay mga miyembro who might not have enough money left para sa ila to meet their own needs. However, mauning giingon ni Apostle Paul, however, kita nagaserbisyo ta sa tinuod ug buhi nga Ginoo. We are serving the God of Abraham. Nagaserbisyo ta sa Ginoo ni Isaac, ni Jacob, ni Moses nga nagtunga sa Red Sea. Kana nga Ginoo nga ilang giserbisyuhan sa una, mga kapatid, He does not change. Wala na nagbago. Ang atong ginaserbisyuhan nga Ginoo karon mao paghihapon ang Ginoo nga ginaserbisyuhan nila sa una nga nagbless sa ila because they have followed, they have obeyed the Lord. And the same God nga magbe-bless sa aton once we follow Him. Nga niingon si Apostle Paul, kabalo ko sa inyong need. Kabalo ko nga, some of you are worried once you give to the ministry, once you give your life, once you will give a finances, once you will support a missionary. The Apostle Paul said, I know your need, I know your worries, but ingon siya, Apostle Paul, he gave a great promise to hold on, wherein those members nga magahatag para sa ani nga buluhaton, Apostle Paul gave a great promise nga kundiin mao nang ilang kuptanan. And that promise is what we have read there is sa verse 19 nga niingon si Apostle Paul, but my God, ang akong Ginoo shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. God knows ang gibuhat sa mga Philippian churches, Philippian members sa pag-communicate kay Apostle Paul. And Apostle Paul said, ang akong Ginoo ang mag-supply sa tanan ang inyong mga panginahanglanon. Do na ay worries, but ayaw mo kabalaka. Kaya ang akong Ginoo nga ginaserbisyuan, ang Ginoo nga nag-create aning kalibutan, ang Ginoo nga nagluwas sa aton, ang Ginoo nga naghatag sa iyang bugtong na anak. Hindi, the Bible says, hindi niya nga po in-spare ang kanyang anak eh. How much more He can give us these things? But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Kini nga versikulo nag-encourage sa ato to take the step of faith, to step out of faith. Kay tungod nga kini nga pagbuhat, kini siya nang inahanglan ni siya og pagtuo. Sayon ra mag-ingon nga maghatag. But if you are on the point nga ikaw maghahatag na lisod, we have experienced that. That's why it takes faith, pagtuo sa bawat usa sa ato that God is our sufficient God, that we can find that our comfort and even our contentment naa sa sufficiente, kay tungod nga nagaserbisyo ta sa sufficiente nga Ginoo. It takes a step of faith to give, trusting the Lord to meet our needs sa atong kinabuhi.
Just imagine di kini nga promisa nga gihatag ni Apostle Paul nga ang akong Ginoo magasupply sa inyong panginahanglanon. Just imagine, God is meeting our need personally. But my God, it is my God. It is your God. It is our God. He will meet our needs personally. And even not only that, but He will meet our needs liberally. Just imagine all your need tanan ng imong panginahanglanon. And not only that, but also He will meet our needs gloriously according to His riches in glory by Christ Jesus. That's why let us come boldly unto the throne of grace, that we may find help and grace to help us in time of need. Adto ta sa Ginoo, ayaw nato pasagdi nga mapalong ang suga. Ayaw nato pasagdi nga mapalong ang atong boldness sa pagpagamit sa Ginoo. There's so many things that we can do for the glory of the Lord. Daghan na mga butang, but it starts sa atong kaugalingon. It starts sa atong kasing-kasing. As we conclude sa among kinabuhi grasya sa Ginoo, as we have surrendered this life unto the Lord, una gihatag sa namo ang among kaugalingon sa Ginoo. Just like this Philippian church, they were able to give kay tungod nga ilang gihatag ang ilang kaugalingon sa Ginoo. Kumusta ang atong concern sa mga buluhaton sa Ginoo? Kumusta naapabay kalipay sa atong ginabuhat sa Ginoo? Or basin burnout na ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo? But you know what? Usa nga butang nga makapabalik sa atong kalipay ang paghatag. Ang paghatag. Kaya ang paghatag kini siya managa-restore sa atong pagkabalaka, positibo nga pagkabalaka sa usa ka tawo, sa ministeryo, sa pastor, missionaries, and the ministry of the Lord. And also, kini nagatudlo ni siya sa godly contentment nga ang atong sufficiency naa dira sa Ginoo, and even kana siya naay kalipay sa paghatag kay tungod nga it is a partnership sa moduluhaton sa Ginoo, and also ang paghatag kana eternal investment na nga atong ginabutang sa atong account para sa atong pagatubang sa Ginoo, and also ang paghatag nagapa-grow na siya sa atong pagtuo sa Ginoo. Giving grows our faith in God. It enable us to grow our faith sa Ginoo. And I am so glad nga just imagine ang atong pagtuo naga-deeper, naga-grow, nagatubo, in which mauna ang desire sa Ginoo sa bawat usa sa ato, nga dili lang ta mahimong complacent, dili lang ta mahimong satisfied kung unsa na nga pagtuo na ata karon. Ang Israel na ay pagtuo, but their faith is just so little. That's why God commended that soldier nga dako kaayong iyang pagtuo. And God is also desiring us nga hinaot ang atong pagtuo maggrow sa paghatag kana. It enables us nga ang atong pagtuo magatubo dira sa Ginoo.